Kapag daw ang babae ay naghinala, madalas ay tumatama. At kapag daw nagsimula ng maghinala ang isang babae, gagawa at gagawa ito ng paraan para malaman ang katotohanan. Katulad na lang ni Sofia, na ilang linggo na ring pinaghihinalaan ng nobyo niyang si Gerald. Ngayon, nasa harap siya ng isang pintuan kung saan alam niyang nasa loob ang nobyo niya at may kasamang ibang babae. Babe, anong ginagawa mo rito? Gulat na bulalas ni Gerald nang buksan niyang pinto. Sinasabi ko na nga ba may ibang babae ka eh. Walang hiya ka talaga. Sunod-sunod na pinagahampas ni Sofia ang binata. Ang kapal ng mukha mong maghanap ng ibang babae at talagang dinadala mo pa sa motel ha? Nakakadiri ka. Babe, sandali, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Ano na naman ang ipapaliwanag mo ha? Kahit na ano pa ang sabihin mo, nagloko ka. Naghanap ka ng iba habang nakikipagrelasyon ka sa aking animal ka? Humahangos na pumasok ang dalaga sa kwarto. Ang tingin niya ay natuon sa babaeng nakahubad at nakahiga sa kama. Anak ng princess? Si princess pa talagang kinalantari mo? Bes? Huwag mo akong matawag-tawag na bes. Malandi kang babae ka. Boyfriend ko pa talagang pinatulan mo. Hindi ka ba nag-iisip? Wala nang pag-aalinlangang sinugod ni Sofia ang babae. Buong lakas niya itong sinabunutan, pinagsasampal at hinila palayo sa kama. Walang ibang nagawa si Princess kundi ang mapadaing habang pilit kumakawala sa pananakit ng dalaga. Nang mga sandaling yun, galit at puot lamang ang nararamdaman ni Sofia. Kahit pag-awat ni Gerald ay walang nagawa para mapahinto siya. Matagal ko nang napapansin ang pagiging close niyo. Sana nun pa naniwala na ako sa hinala ko eh. Sana nun pa pinaglayo ko na kayo. Bes, sorry. Patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Patawarin? Kahit patayin kita ngayon, hindi kita mapapatawad. Malandi ka. Alam mo nang nobyo ko si Gerald, di ba? Pinatulan mo pa. And guess what? Magkaibigan tayong dalawa. Sofia, tama na. Huwag mo siyang saktan. Wow! Wow talaga! Narinig mo ba yung sinasabi mo, Gerald? Ayaw mong saktan ko tong malanding babaeng to. Pero ikaw okay lang sa'yo na masaktan ako? Na masaktan niyo ako? Sinampal ng dalagang binata. Mas mahalaga pa para sa'yo babaeng to kaysa sa akin? Di naman sa ganoon, Sophia. Bes, patawarin mo kami. Hindi naman kasi namin napigilan ang mga sarili namin eh. Matagal na kaming may nararamdaman para sa isa't isa. Na hindi naman makahanap ng magandang pagkakataon si Gerald para sabihin yun sa'yo at makipaghiwalay. Kahit na kailan, ay hindi ko kayo mapapatawad. Unti-unting pumatak ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Kahit na ano pang gawin nyo, hindi mangyayari yun. Parehas kayong malapit sa akin tapos ganitong gagawin nyo. Pinagkatiwalaan ko kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Gerald. Binigay ko sa yung buhay ko, pati rin ang buong pagmamahal ko. Babe, I'm really sorry. Alam ko masakit to para sa'yo, pero hindi ko na mababago ang mga nangyari. Mahal namin ang isa't isa. Huwag mo na akong tawagin, babe. Ano ulit? Mahal niyo na ang isa't isa? So sa mga araw na sinasabi mong mahal mo ako, ay hindi pala yun totoo? Kasi tong malanding to, mahal mo? Umayos siya ng tindig. Mababakas pa rin ang matinding galit sa kanyang muka. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Magsama kayong dalawa, total parehas naman kayong manluloko at mga sinungaling. Tumalikod na si Sofia. Mariin niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga pisngi bago siya naglakad palabas ng silid. Agad naman siyang natigilan nang humabol sa kanya si Gerald at hawakan ng kanyang braso. Sandali, Sofia. Hindi pa ako nagpapaliwanag. Pakinggan mo naman muna ako, please. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Gerald. Malinaw na sa akin ang gusto mong mangyari dahil sa ginawa mong to. Huwag mo kong iwan, babe. Mahal din kita. Maniwala ka. Kung mahal mo ako, hindi mo to magagawa sa akin. Hindi mo ako magagawang saktan. Isa pa, kahit na kailan, ay hindi maaaring dalawang babae ang mahal mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ka pa nakontento sa isa? Binawi ni Sofia ang braso niya mula sa binata. Ito na ang huling beses na magkikita tayo.
Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo at hindi mo na maibabalik pa kung ano meron tayo. Sinayang mong pagmamahal ko sa'yo. Halos sumikip ang dibdib ni Sofia habang naglalakad palayo matapos bitawan ang mga salitang yon. Hindi niya lubos akalain na magagawa yun sa kanya ni Gerald, lalo pat halos 5 taon na rin silang magkarelasyon. Parang nadudurog ang puso ng dalaga habang tinatahak niya ang daan patungo kung saan. Muli na namang umagos ang mga luha sa kanyang mga mata, dala ng matinding paghihinagpis dahil sa nangyari. Sofia? Hindi makapaniwalang bulalas ng isang lalaking nadaanan ng dalaga. Anong nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Nakipag-away ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita ang mukha ng lalaki. Hindi niya lubos akalaing makikita niya pa ito sa mismong araw na niloko siya ni Gerald. Napakagat siya ng pangibabang labi, pilit pinipigilan ng magkahalong emosyon na nararamdaman niya. Gio? Anong nangyari? Halika, maupo muna tayo sa isang tabi. Si Gerald po kasi. Inaiyak ka ba ng lokong yun? Sabi mo sa akin kung anong ginawa ng mokong na yun. Handa akong makinig hanggat kailangan mo. Napahagulhol na si Sofia dahil hindi na niya kinaya ang sakit na nararamdaman niya. Napayakap pa siya sa binata at doon inilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Bahagya namang niyakap ni Gio ang dalaga habang marahang hinahagod ang likod nito. Ito ang unang beses niyang makitang ganito si Sofia at hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya. May ibang babae siya, Gio. Nakita mismo ng mga mata ko. Anak ng teteng. Napakuyom ng mga kamao ang binata. Mababakas din ng matinding inis sa kanyang tinig. Kakausapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko ng leksyon ng isang yun. Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin yun. Ang akala ko ay ayos kami. Na masaya kami. Tana, Sofia. Hindi deserving ang kapatid kong yun para sa mga luha mo. Huwag mo siyang iyakan. Pero ang sakit na ginawa niya eh. Hindi ko matanggap. Hindi naman ako nagkulang eh. Parang batang umaatungal ang dalaga sa bisig ni Gio. Matinding awang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Hindi niya rin maipagkakailang nagulat siya sa kanyang mga nalaman. Kapatid ng binata si Gerald at hindi niya inaasahang magagawa ito ng kapatid niya. Naiintindihan ko. Alam ko masakit at mahirap. Pero kailangan mo maging matatag. Kailangan mong patunayan sa kanya na di siya kawalan. Na nagkamali siya na niloko ka niya at sinayang ka niya. Paano ko naman gagawin yun? May iba na siya at mukhang masaya pa siya sa babaeng yun. Samantalang ako, eto, nag-e-emote pa rito kasi sakit-sakit talaga ng ginawa nila. Iya mo, kakausapin ko muna ang kapatid ko, okay? Bigyan mo muna ng pagkakataon at oras ang sarili mo para iproseso ang nangyari. Mag-focus ka sa sarili mo. Lumayo na si Sofia sa binata. Mariin niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga pisngi pagkatapos ay saka siya pilit ng umiti. Salamat ha, Gio. Mabuti na lang at nakita kita. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta at kung paano ko ilalabas tong nararamdaman ko eh. Mabuti na lang talaga. Namukhaan kita. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. I-text mo lang ako o tawagan. Dadating ako agad. Salamat ulit. Balik ka. Iaatid na kita sa bahay mo para di ko mag-isang umuwi. Tahimik lang si Sofia sa naging biyahe nila hanggang sa makarating sa bahay niya. Kahit papano kumalma na rin siya dahil sa naging pag-uusap nila ni Gio. Naroon pa rin ang sakit at kirot pero hindi na katulad ng kanina. Malaki pa rin ang pasasalamat niya para sa binata dahil na rin sa mga sinabi nitong payo sa kanya. Magpahinga ka, Sofia. Huwag mo na isipin ang kapatid ko. Ako nang bahala sa kanya. Anong gagawin mo? Kakausapin ko lang siya. Okay? Wala sa pamilya namin na manluloko, no? Lalo na kung babaeng lolokohin at sasaktan. Bahagyang napangiti ang dalaga. Sige. Salamat ulit ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Tuluyan na ngang umalis si Gio. At doon pa lamang napagdesisyonan ni Sofia na pumasok sa loob ng bahay niya.
at agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagtitig sa kisame. Pilit iniiwasang isipin ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Gerald. Ngunit nabigo siya. Napuno ng impit na pag-iyak at paghagulhol ang kanyang kwarto nang manumbalik ang kirot at sakit na kanyang nararamdaman. Pagsisisihan niyo, sinaktan at niloko niyo ako. Papatunayan kung kaya ko. Ipapakita ko sa'yo na hindi ka kawalan. Madamdaming bulong ni Sofia sa kanyang sarili habang patuloy na umiiyak. Sa kabilang banda, dumiretso naman si Gio sa bahay nila at naabutan niya ang kapatid niyang si Gerald sa kusina. Agad na kumuyom ang kamao niya at humahangos itong sumugod. What the hell is wrong with you? Galit na singal ng binata pagkatapos ay tinulak pa ang kapatid niya. Anong ginawa mo kay Sofia? Bakit ginawa mo yun sa kanya? Nag-iisip ka pa ba? Paano mo nalaman? Nakita ko siya sa daan na umiiyak, Gerald. Bakit? Bakit sinaktan mo siya? Pwede bang huwag ka nalang makialam? Hindi mo na to problema, okay? Sagutin mo ang tanong ko. Huwag mo kong utusan dahil makikialam ako pag gusto ko. It's none of your business, kuya. Ano ba kinagagalit mo? Bakit parang apektado ka sa nangyari sa amin ni Sofia? Dahil sinayang mo ang nag-iisang babaeng nakilala ko na kayang sabayan yung katarantaduhan mo. Sinakta mo yung babaeng walang ibang ginawa kundi suportahan at mahalin ka. Nagtiimbagang si Gio dahil sa labis na galit. Ano bang iniisip mo, ha? Nagpatukso ka na lang basta-basta? At hindi mo man lang naisip si Sofia? Bakit ba nagkakaganyan ka? Wala kang alam, okay? Huwag kang umasta na para bang alam na alam mo kung ano nangyari. Hindi ko man alam kung anong buong pangyayari. Pero alam kong nasasaktan si Sofia ngayon nang dahil sa'yo. Umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba sa kanya? Kaya siguro ganyan ka makareact dahil may gusto ka kay Sofia. Napangisi si Gerald. You like her, don't you? Paano kung sabihin kong oo? May magagawa ka ba? Sabi ko na nga ba? Kaya pala ganun na lang ang mga titig mo sa kanya? Kaya pala iwas ka rin sa aming dalawa sa tuwing magkasama kami rito sa bahay? Hindi mo matanggap na akong pinili niya at hindi ikaw. Pinaubaya ko siya sa'yo, Gerald. Dahil nakita kong mas masaya siya kapag ikaw ang kasama. Pagkatapos, ganito lang ang gagawin mo sa kanya. Sasaktan at lolokohin mo siya. Sana pala pinaglaban ko na lang ang nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi ko nakasalanan kung naging duwag ka noon. Kuya, hindi ko naman hiniling sa'yo na magpaubaya ka. Huwag mo akong sumbatan na parang utang na loob ko sa'yo kaya napunta sa akin si Sofia. Tama ka. Kasalanan ko rin kung bakit napunta siya sa'yo. Siguro kasalanan ko na rin kung bakit siya nasasaktan ngayon. Dahil inayaan ko siyang piliin ka. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko naman ngayon na mawawala ka na sa buhay niya. Sisiguraduhin kong makakalimutan ka niya. Ang nararamdaman niya para sa'yo, pati na rin ang ginawa mong pananakit sa kanya. Gawin mo kung anong gusto mo, kuya. Ito lang ang masasabi ko. Ako pa rin ang pipiliin niya. Sa akin pa rin siya babalik. Gagawin ko ang lahat para magbalikan kaming dalawa. Dahil hindi ako papayag na mapunta siya sa'yo. Umasa ka, Gerald. Umasa ka. Matapos ng ginawa mong katarantaduhan sa kanya, sa tingin mo babalikan ka pa niya? Bagyang natawa si Gio. Ayaw mo naman pala siyang mawala sa'yo. Bakit sinaktan mo siya? Di niya ako matitiis, kuya. Kilala ko si Sofia. Mahal na mahal niya ako. At handa siyang magpakatanga para lang makasama ako. Tarantado. Hindi napigilan ni Gio ang galit niya at agad niyang sinuntok ang kapatid niya. Huwag mong paglaruan si Sofia. Kung gusto mo naman pala makasama ang ibang babae, tigilan mo na si Sofia. Gumanti ng pagsuntok si Gerald hanggang sa magpambuno silang dalawa ng kuya niya sa kusina. Halos magkalat ang mga gamit na naroon dahil sa pag-aaway nilang dalawa. Agad namang nagulantang ang mga kasambahay nila dahil sa ingay na nanggagaling sa kusina. Dali-dali silang nagtungo roon sa pangunguna ni Manang Lydia. Diyos ko, mahabagin. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Malakas na sigaw ng matandang babae. Gio! Gerald! Magsitigil kayo! Agad na lumayo sa isa't isa ang magkapatid nang marinig nilang tinig ni Manang Lydia. Simula ng bata pa lamang sila ay eto na ang kasama nila. Kung kaya't hindi nila maitatangging takot sila rito. Kahit nga ngayong malalaki na sila ay sumusunod pa rin sila sa kahit na anong iutos ng matanda. Bakit kayo nagsusuntukan? Magkapatid kayo, di ba? Hindi dapat kayo nag-aaway ng ganyan. Napatungo ang dalawang lalaki.
Imbis na sumagot ay nanatili silang tahimik. Mababakas pa rin ang galit sa kanilang mga mukha at nakukuyom pa rin ang kanilang mga kamao. Ang pananahimik nila ay mas lalong nagpainis kay Manang Lydia, dahilan para marahan itong maglakad palapit sa magkapatid. Walang magsasalita sa inyo. Huwag niyo akong subukan kung ayaw niyong ako ang manakit sa inyo. Nagbabantang angil ng matanda. Sa kwarto na lang muna ako, Manang. Kung gusto niyo malaman kung ano nangyari, itong magaling kong kapatid ang kausapin niyo. Dali-daling naglakad pa alis si Gio, ngunit huminto siya bago tuluyang makalabas sa kusina para lingunin si Gerald. Di pa tayo tapos. Tanda mo, hindi ko nahahayaang saktan at lokohin mo pa si Sofia. Kung kinakailangan kitang itakwil at kalimutan bilang kapatid ko, gagawin ko. Hindi tayo pinalaki at tinuruan na manakit ng kahit sinong babae. Hanggang sa makarating sa kanyang kwarto ay nagpupuyos pa rin sa galit si Gio. Pinagsusuntok niya ang pader bago siya lumapit sa kanyang kama at pabagsak na nahiga rito. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang itsura ni Sofia habang umiiyak na parang bata. Parang nasasaktan na rin siya dahil nasasaktan ng dalaga. Poprotektahan kita, Sofia. Ipaglalaban na kita. Di na ako papayag na umiyak ka pang ulit. Pabulong na sambit ni Gio sa kawalan. Sa paglipas ng mga araw, ay naging abalang binata sa pag-aasikaso ng kanyang business. Hindi rin sila nagkakatagpo ng kapatid niya sa bahay, kaya naman kahit papano'y hindi na nasundan pang pagsusuntukan nilang dalawa. Sir Gio, may babae po sa labas. Kanina pa po siyang umaga eh. Di pa rin po umaalis hanggang ngayon. Biglang sabit ni Mang Robert, ang security guard ng kumpanya ng binata. Babae? Sino raw siya? Sophia po ang pangalan eh. Tinatanong ko nga po kung anong kailangan pero sabi niya may hinihintay daw po siya eh. Nanlaki ang mga mata ni Gio. O sige, bababa na ako. Ako nang bahala sa kanya. Hindi na nagsayang ng oras pa ang binata at agad na lumabas ng kanyang opisina. Habang tinatahak niya ang daan palabas sa kanyang kumpanya, ay hindi niya mapigilang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa mga nakalipas na araw ay naging abala siya sa trabaho at hindi niya nakikita si Sofia. Hindi niya maitatangging nasasabik siyang makita ang dalaga. Sofia? Anong ginagawa mo riyan? Nag-aalinlangang sambit ni Gio nang makalabas siya. Bakit di ka pumasok sa loob? Hinihintay ko kasi si Gerald. Hindi siya pupunta rito. Huwag mo na siyang hintayin dito, okay? Ano pa bang kailangan mo sa kanya? Umaasa lang ako na nahanapin niya ako para makipag-ayos. Napatitig si Sofia sa mukha ng binata. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit may pasayan? Napaiwas ng tingin si Gio. Wala to. Huwag mo nalang pansinin. Mas lalo pang pinagmasdan ni Sofia ang mukha ng binata hanggang sa bumaba sa braso niya. Nag-away ba kayo ni Gerald? Huwag ka mag-alala. Hindi naman napuruhan ang isang yon. Ikaw, mukhang ang dami mong pasa sa katawan ha. Ayos lang naman ako, Sofia. Di ba kailangan mag-alala sa akin? Pilit nang ngumiti si Gio. Halika sa loob. Sa opisina na lang tayo mag-usap. Hindi na rin naman tumanggi ang dalaga at agad na sumunod sa binata papasok. Sa ilang araw nilang hindi pagkikita, kahit papano ay kapansin-pansin kay Sofia na maayos na ito. Namumugto pa rin ang kanyang mga mata at bakas pa rin ang labis na kalungkutan sa kanyang mukha, ngunit ngayon ay kalmado na ito. Bakit mo ba hinihintay si Gerald sa labas? Kalimutan mo na lang siya. Niloko at sinaktan ka niya, Sofia. Hindi ka niya deserve. Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Sunod-sunod na bumuntong hininga ang dalaga. Hindi ko rin alam. Umaasa pa rin ako na pipiliin niya ako eh. Huwag ka na magpakatanga sa lalaking yun. Dapat, umpisa mo ng pagtuunan ng pansin na sarili mo. Ipakita mo sa kanya na okay ka, na malakas ka, na kaya mo, kahit wala siya. Hindi naman ganun kadaling gawin yun eh. Tutulungan kita, Sofia. Tutulungan kita makalimutan ng kapatid ko. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Ano naman ang ibig mong sabihin? Gamitin mo ako. Ano? Gamitin mo ako para makalimutan mo siya. Gamitin mo ako para maipakita sa kanya na kaya mo siyang palitan. Nasisiraan ka na ata ng utak, Gio. Kapatid mo ang ex-boyfriend ko. Hindi magandang tingnan yun.
Huwag yun ang isipin mo, Sofia. Ang isipin mo, mapapatunayan mo sa kanya na kaya mo maghanap ng iba na ipapalit mo sa kanya. Ngumisi ang binata. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Para naman makatotohanan ng saya na maramdaman mo habang magkasama tayo. Sa parang yun, may papamukha mo kay Gerald na nagkamali siya, na sinayang at sinaktan ka niya. Natahimik ang dalaga at malalim na napaisip. Naiintindihan naman niya kung ano ang ibig sabihin ni Gio, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Gwapo naman kasi ang binata, makisig ang pangangatawan, likas na mabait, at may maayos na buhay. Kung papasok siya sa sitwasyong ito, sigurado siyang hindi niya mapipigilan ang sarili niyang mahulog kay Gio. Parang hindi ko yata kaya. Napailing ang dalaga. Hindi ko kaya gumamit ng iba para lang sa ganyan. Huwag mo akong isipin, Sofia. Ayos lang sa akin na gamitin mo ako. Gamitin mo ako hanggat gusto mo. Besides, kahit pa paano naman, ay pabor na rin sa akin yun. Ano? Ano naman nagiging pabor sa'yo yun? Wala. Huwag mo nalang pansinin. Pilit na natawa ang binata. Ano? Pumapayag ba? Pag-iisipan ko. Wala ka ng oras para mag-isip. Dapat ay simulan mo nang maipakita kay Gerald na naka-move on ka na. Na naging okay ka na sa kabila ng ginawa niya. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Sofia. Sige. Basta ba hindi tayo mahuhulog sa isa't isa at lalong hindi tayo lalagpas sa limitasyon ng pagpapanggap natin. Ayos na sa akin. Sapat na sa akin na makasama ka at matulungan kang makapaghiganti sa kapatid ko. Nabalot ng pagtataka ang dalaga dahil sa mga sinabi ni Gio. Hindi niya lubos akalain na aalokin siya nito ng ganitong kasunduan. Sa kabila nun, alam niyang huli na para magsisi pa siya sa pagpayag niya at hindi na rin siya maaaring umatras pa. Ngayon pa lamang ay hinahanda na niya ang kanyang sarili para mapanindigan ang pinasok niya. Simula ng araw na yon ay inumpisahan na rin ni Sofia at Gio ang kanilang pagpapanggap. Madalas silang magkasama para lumabas at mag-date. May mga pagkakataon din na pumupunta ang dalaga sa bahay ni Gio para bumisita. Ang lahat ng yon ay plano nila para makita sila ni Gerald na magkasama. Mag-relax ka lang, Sofia. Natawa ang binata. Ilang linggo na rin natin itong ginagawa, kaya dapat sanay ka na. Besides, wala naman tayong ibang ginagawa kundi lumabas at tumambay. Hindi ko lang kasi maiwasang kabahan. Parang hindi pa ako handa na makita niya tayong magkasama. Mas lalong, hindi ako handa kapag nagalit siya at nagkagulo. Wala siyang karapatang magalit, okay? Tapos na kayo. Sinaktan ka niya noon, kaya hindi mo dapat iniisip kung magagalit siya. Bumuntong hininga si Sofia. Sige, salamat talaga ha, dahil nandiyan ka. Hinawakan ni Gio ang kamay ng dalaga. Pagkatapos ay saka sila naglakad papasok sa bahay. Pagbukas pa lamang nila ng pinto, ay bumungad na agad sa kanila si Gerald at Princess na nakatambay sa sala at nanunood ng TV. Hindi na itago ni Gerald ang kanyang pagkagulat. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumayo para sana sumalubong kay Sofia. Sofia, ano ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Pumunta ka ba rito para makausap ako at para makipag-ayos sa akin? She's with me. Seryoso ang sagot ni Gio. Kasama mo ang babaeng pinalit mo sa kanya. Tapos aasa ka na makikipag-ayos siya sa'yo? Nagbibiro ka ba, Gerald? Bakit magkasama kayo? It's none of your business. Pwede bang pagtuunan mo na lang ng pansin yung babaeng pinalit mo sa akin? Singhal ni Sofia. Kasama ako ni Gio dahil nagde-date kaming dalawa. Ano? Napataas ang boses ni Gerald dahil sa pagkabigla. Kayong dalawa? Nagde-date? Bakit naman parang gulat na gulat ka, kapatid? Joke lang ba to, Sofia? Sabihin mo, joke lang to. Ano naman ang nakain mo at naisipan mo makipag-date sa kapatid ko? Sa kapatid ng ex-boyfriend mo? Excuse me? Wala ka sa lugar para husgahan ako at tanungin ako ng ganyan dahil ikaw tong lumandit pumatol sa best friend ko. Huwag kang umasta na parang ang linis-linis mo dahil mas madumi kayong dalawa ni Princess kumpara sa akin. Hindi yun ang punto ko rito, okay? Kung gano'n na ano, hindi mo matanggap na sasama sa akin si Sofia at makikipag-date? Matapos ang ginawa mo sa kanya,
She deserves to be happy. Kailangan niyo makalimutan ang lahat ng sakit na dinulot mo sa kanya. Pwede ba, Kuya Gio? Huwag ka na dumagdag pa rito, okay? Back off, Gerald. Hindi kami nagpunta rito para magsayang ng oras sa pagpapaliwanag sa'yo. May kukuhanin lang ako. Pagkatapos ay aalis na din kami. Huwag ka nang humarang dyan. Mas sinigpitan ni Gio ang pagkakahawak niya sa kamay ni Sofia at dali-dali niya itong hinila papunta sa kanyang kwarto. Sa ilang araw nilang pagpapanggap, ito ang unang beses na nag-cruise ang landas nila ni Gerald. Makikita sa mukha ni Sofia ang labis na kaba nang makapasok siya sa kwarto ni Gio. Parang kanina pa niya gustong umiyak nang makita niya ang mukha ng ex-boyfriend niya. Are you okay, Sofia? Nag-aalalang tanong ni Gio. Oo, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Saglit lang ha. Hanapin ko yung nakalimutan ko para makalis na tayo rito. Okay. Inilibot ni Sofia ang tingin niya sa kabuuhan ng kwarto ng binata. Malinis ito. Nakaayos ang lahat ng gamit at wala ring makikitang kalat. Hindi niya maiwasang humanga sa pagkakaayos ng kwartong ito dahil malayong malayo ito sa kwarto niya. May problema ba? Biglang tanong ni Gio. Wala naman. Nagtitingin-tingin lang. Nakapasok ka naman na rito nun, di ba? Bakit parang naninibago ka? Isang beses lang naman yun. Hindi ko rin naman napagmasdan ng buong kwarto mo nun eh. Ngayon lang. I see. Wala namang espesyal dito. Napakamot sa batok ang binata pagkatapos ay bahagyang natawa. Nakita ko na hinahanap kong wallet. Pwede na tayo umalis. Sige. Buti naman kung gano'n. Let's go. Kapag humarang si Gerald, huwag mo na siyang pansinin na. Umalis na lang tayo. Dahil alam ko, di ka pa komportable. Sige. Nagulat si Sofia nang hawakan ng binata ang kamay niya at sabay silang naglakad palabas ng kwarto. Nasa sala pa rin sina Gerald at Princess. Abala pa rin sa panunood ng TV. Nagdiretso lang ng lakad ang dalawa at laking pasasalamat nila dahil hindi na binalak pa ni Gerald na humarang o pigilan sila. Saan ba tayo pupunta? Ang akala ko ba kakain lang tayo ngayon? Kunot noong tanong ni Sofia nang makasakay sila sa kotse. Oo nga, kakain lang tayo. Naganda ako ng isang maliit na sorpresa sana. Sana magustuhan mo. Napangiti ang dalaga. Talagang nag-effort ka pa para sa pagpapanggap nating to Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto ko maramdaman mo ang tunay na saya habang magkasama tayong dalawa. Thank you. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bilang nobyo mo, obligasyon kong pasahin ka. Sa abot ng aking makakaya. Natigilan si Sofia dahil sa sinabi ng binata. Agad siyang napaiwas ng tingin at napabaling sa bintana ng kotse. Bigla na lamang kumalabog ang dibdib niya dahil sa mga narinig niya at kahit siya ay hindi maipaliwanag kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Alam niyang pagpapanggap lang ang ginagawa nila ni Gio. Pero hindi pa rin niya maiwasang kiligin sa tuwing babanat o may gagawin itong kakaiba kapag magkasama sila. Kalimutan mo na yung nangyari kanina, Sofia. Gusto ko mag-enjoy ka ngayong gabi kasama ako. Pabulong na sambit ni Gio bago niya pinaandar ang kotse. Wala naman na sa akin yon. Okay na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala. Napangiti ang binata at saka siya nagsibulang magmaneho paalis. Tahimik lamang ang naging biyahe nilang dalawa. Nanatiling nakatingin sa labas si Sofia at nang mamukhaan niya ang daang tinatahak nila ay mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya pagkatapos ay saka siya napalingon kay Gio. Papunta to sa kumpanya mo Yes, doon tayo kakain. Nandun kasi yung pinahanda kong sorpresa. Magsasalita pa sana si Sofia, ngunit mas pinili niyang hindi na lang ulit umimik. Pinakiramdaman niya ng maigi ang sarili niya sa buong biyahe. Paulit-ulit na bumubuntong hininga para maikalma ang kanyang sistema. We're here. Tara na. Baka lumamig pa yung mga pagkain natin. Naunang bumaba si Gio at patakbong umikot papunta sa kabilang bahagi ng kotse niya at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Mag-ingat ka sa pagbaba. Baka mauntog ka. Grabe namang pag-aasikaso yan. Bahagyang natawa si Sofia. Hindi naman na ako bata, okay? Kaya ko naman ng sarili ko. Alam ko, pero gusto ko lang maranasan mong inaalalayan ka at inaalagaan.
Napakagat ng pang-ibabang labi ang dalaga nang mabalot siya ng matinding kilig. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha at batid niyang pamumula noon. Kaya naman bago pa yun mapansin ni Gio ay nauna na siyang maglakad. Sofia, wait, hintayin mo ko. Sigaw ng binata habang tumatakbo para habulin ng dalaga. Doon tayo sa top floor. Maraming tanong ang pumasok sa isipan ng dalaga habang papunta sila sa top floor ng kumpanya ni Gio. Sa kabila nun ay nanatili lamang siyang tahimik. Halos mapanganga naman siya nang makarating sila sa top floor at makita kung ano ang sorpresang tinutukoy ng binata. Pinahanda mo talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ni Sofia. Ang ganda. Nagustuhan mo ba? Tumango-tango ang dalaga. Of course, sobrang ganda. Agad niyang nilapitan ang mga pulang rosa sa paligid. Nakatanim pang mga ito sa paso at kamangha-mangha ang dami ng mga ito. Oh my gosh, nananaginip ba ako? Alam kong paborito pa mga rosas, kaya naman naisip ko to. Paulit-ulit na kasi tayong nagde-date sa mga restaurant at kung saan-saang lugar. Kaya naman nagkaroon ako ng idea na gawin to. Malawak ang ngiti ni Sofia nang lingunin niya si Gio. Thank you. Thank you so much. Sobrang saya ko ngayon, Gio. Mabuti naman kung gano'n. Naglakad ang binata palapit sa kanya. Let's eat, habang mainit pang mga pagkain. Tumango naman si Sofia bilang tugon bago sila naglakad patungo sa table na nakahanda roon. Para silang nasa isang romantic place na paliligiran ng mga mapupulang rosas at nakakadagdag sa ganda ng paligid ang madilim na kalangitan at ang kumikinang na mga bituin. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Sofia at Gio ng mga sandaling yon, dahilan para hindi na nila mamalayan ang paglipas ng mga oras. Napasarap silang dalawa sa pagkukwentuhan na nakatutulong sa kanila para mas makilala nila ang isa't isa. Thank you for the night, Gio. Nag-enjoy ako sobra. Masayang sambit ni Sofia habang palabas sila ng kumpanya. Anything for you. Masaya ako makita na masaya ka. Okay? Hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga. Ihahatid na kita sa bahay mo para makapagpahinga ka na. Magkita na lang ulit tayo bukas. Naglakbay ang utak ni Sofia, kakaisip ng mga nangyari ngayong gabi, pati na rin ang mga naging kwentuhan nila ni Gio. Kahit nga nakarating na siya sa kanyang bahay at nakahiga na siya sa kanyang kama, ayun pa rin ang iniisip niya. Alam niyang hindi magtatagal at tuluyan na siyang mahuhulog sa binata. Ngunit wala siyang makitang dahilan para pigilan ang sarili niya na mangyari yon. Nagpatuloy sa pagpapanggap sina Sofia at Gio sa paglipas ng mga araw. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa at madalas na rin silang nakikitang magkasama ni Gerald. Habang tumatagal, mas lalong umiigting ang galit at kuryosidad ng lalaki. Ang daming customers, ma'am. Mukhang dinadagsa tayo ngayong araw Natutuwang sambit ni Kate habang abala ito sa counter ng restaurant. Sana lagi na lang ganito para marami ang kita. Tama ka, kapag ganito kadami ang customer natin ay madali tayong makakabawi. Tingnan niyo ma'am hanggang ngayon ay puno pa rin yung buong lugar. Kahit sa second floor puno pa rin. Mabuti na lang talaga may mga araw na ganito kadami ang customer natin. Kahit papano hindi tayo patuloy na nalulugi. Inabala ni Sofia ang kanyang sarili sa pag-aayos ng ibang gamit nila sa counter. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti dahil nakikita niyang unti-unti nang nakakabawi ang kanyang restaurant. Sa sobrang tutok ng dalaga sa kanyang ginagawa ay hindi na niya napansin ang paglipas ng oras at pag-alis ng mga customers hanggang sa kakaunti na lang ang matira. Wow, sa wakas! Mukhang makakapagpahinga na tayo, ma'am! Pinunasan ni Kate ang kanyang mga pawis habang patuloy pa rin sa paglilinis na kanyang ginagawa. Teka ma'am, si Sir Gerald ba yun? Tinuro pa niyang lalaking naglalakad patungo sa restaurant nila. Oo nga, si Sir Gerald nga po. Mabilis na nataranta si Sofia. Ano naman ang ginagawa niya rito? Bakit siya nagpunta rito? Akmang tatakbo na ang dalaga papunta sa kusina, ngunit huli na ang lahat. Nakapasok ng lalaki sa restaurant at ang tingin nito ay agad na napako sa kanya. Dire-diretso itong naglakad palapit kay Sofia. Seryoso ang muka at hindi man lang naaalis ang tingin sa dalaga. Gerald, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Tarantang tanong ni Sofia habang
Pilit kinakalma ang kanyang sarili. Ano bang trip mo, Sofia? Sa dami ng lalaking pwede mong ipalit sa akin. Bakit kuya ko pa? Ha? Di ka naman makapaghintay na makahanap ka ng lalaking pwedeng ipalit sa akin? Kating-kati ka na ba na mapalitan ako agad, ha? Mabilis na nakaramdam ng inis ang dalaga. Ano naman ang pakialam mo? Ikaw nga ikinalantari mo yung kaibigan ko eh. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Gerald. Kung inaakala mo na hahayaan kitang pagsalitaan mo ko ng ganyan, nagkakamali ka. Hindi ako magdadalawang isip na paputukin yung bibig mo sa oras na sabihin mo pa ako ng kung ano-anong salita. Gumaganti ka ba sa akin? At ginagamit mo pa talaga si kuya? Napaismid si Gerald. Tingnan mo nga mabuti ang sarili mo, Sofia. Pwede mo kong gantihan sa kahit na ano pang paraan na maisip mo. Huwag mo lang idamay ang kuya ko. Bahagyang natawa ang dalaga. At sino naman ang nagsabi sa'yo na ginagantihan kita? Wala na akong pakialam sa'yo. Hindi ko to ginagawa para makaganti sa'yo. Ginagawa ko to dahil masaya na ako sa piling ni Gio. Tinitigan niyang maigi ang lalaki na nasa kanyang harapan. Hindi naman sa'yo umiikot ang mundo ko, no? Hindi lahat ng gawin ko ay para sa'yo at tungkol sa'yo. Come on, Gerald. Ilang taon tayong magkarelasyon? Siguro naman ay kilala mo ko. Alam mong hindi ko ugali ang magmukmuk ng matagal nang dahil lang sa mga bagay na nagpapalungkot sa akin. Sinungaling. Hindi naman kayo close ni kuya. Bakit bigla na lang kayo naging malapit sa isa't isa? Matapos natin maghiwalay? Ang ibig ko bang sabihin ay matapos mo kong lokohin? Hoy, Gerald. Huwag kang umasta na parang maling-mali ang ginagawa kong pakikipag-date kay Gio. Unang-una sa lahat, hiwalay na tayo dahil pinagtaksilan mo ako. Pangalawa, single na ako at single din si Gio. Pangatlo, masaya kaming dalawa. Pang-apat, ano naman ngayon sa'yo kung si Gio ang dinidate ko? At panghuli, bakit nagkakaganyan ka? Hindi mo ba matanggap na nagdi-date na kami ng kuya mo? Hindi mo ba maatim na makita kaming masaya sa tuwing magkasama kami? Hindi yun ang pinupunto ko, Sofia. Pero yun ang nais kong ipamukha sa'yo. Wala kang karapatan para pangunahan ako kung sino ang lalaking sasamahan ko. Buhay ko to. Kaya ako masusunod rito. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Sasamahan ko kung sino ang lalaking gusto kong samahan. You don't deserve him, Sofia. At hindi ka rin niya deserve. At sino naman sa tingin mo ang karapat-dapat para sa akin? Ikaw? Niloko mo nga ako eh. Sinayang mo yung ilang taon nating pinagsamahan. Sinayang mo yung pagmamahal ko. Oo, Sofia. Ako lang ang nararapat sa'yo. Ako lang ang dapat na lalaki makasama mo. Sa pagkakataong ito ay napahagalpak na ng tawa ang dalaga. Sana naisip mo yan bago mo ko tinarantado, Gerald. Sinaktan mo ako. Dinurog. Pinaikot. Pagkatapos ngayon sasabihin mo sa akin yan? Nahihibang ka na ba? Alam ko kung ano nagawa ko at nagsisisi ako ron, Sofia. Please, maniwala ka. Come back to me, Sofia. Come back to me. Lumayo ang dalaga ngunit nanatili pa rin siyang nakatitig sa lalaki. No, hindi na ako babalik sa'yo. Binigyan na kita ng pagkakataon noon, pero sinayang mo lang. Besides, masaya na ako sa piling ni Gio. In fact, mahal ko na nga siya eh. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo ng pangungulit sa akin. Kahit na anong pang pagmamakaawa ang gawin mo, o kahit na anong pagpapaliwanag pa ang sabihin mo, ay hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na tayo babalik sa dati. Sinubukang hawakan ni Gerald ang dalaga, ngunit umiwas ito. Sofia, please, maniwala ka sa akin. Ikaw pa rin talagang mahal ko. Nasaan na ba yung magaling mong babae? Ano nang nangyayari sa inyo ni Princess? Hindi naman nag-work ang kasinungalingan nyo? That's not it, Sofia. Kung ano man na meron kami ni Princess, isang pagkakamali lang lahat yun. I see. Akala ko ba, mahal yung isa't isa? Bakit parang hindi naman ganun ang nangyari? At dahil wala ka nang mapalaron, babalik ka naman ngayon sa akin? At ako naman ang kukulitin mo? Tumigil ka na, Gerald. Utang na loob lang. Nakamove on na ako. Kaya lubayan mo na ako, please. Hindi ako naniniwala na nakamove on ka na. Hindi ko na problema yan. Maniwala ka man o hindi. Alam ko sa sarili ko na nakalimutan na kita. Nakatuon ang buong atensyon ko sa sarili ko, sa restaurant ko, at sa pagsasama namin ni Gio. Wala ka na sa eksena dahil isa kang animal na walang hiya. Padabog na naglakad paalis sa harap ni Gerald ang dalaga. Agad itong dumiretso sa kusina para doon sunod-sunod na magpakawala ng buntong hininga. Halos magkarambola ang dibdib niya dahil sa naging sagutan nila ng lalaki.
Aminado siyang nabigla siya pagdating nito. Ngunit mas hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Kate na sumunod pala sa boss niya. Mukhang hindi maganda ang naging pag-uusap niyo ni Sir Gerald Oo, ayos lang ako. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Ikaw na munang bahala kung sakaling may dumating pang mga customers. Mariing na papikit ang dalaga. Pakiusap, paalisin mo na yung lalaki niyo sa restaurant. Umalis na siya ma'am, kanina pa. Okay, mabuti kung ganon. Sige po ma'am, maiwan ko na po muna kayo rito. Napaupo na lamang si Sofia sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay saka niya hinayaan ang kanyang sarili na umiyak. Ang buong akala niya ay nakalimutan na niya ang sakit na naidulot ng ginawa ni Gerald sa kanya noon. Ang buong akala niya ay nakalimutan na niya ang sakit na naidulot ng ginawa ni Gerald sa kanya noon. Ang buong akala niya ay sapat ng masasayang alaala at mga pinagsamahan nila ni Gio para matabunan ng mga yun. Ngunit nagkamali siya. Parang nanumbalik ang lahat ng sakit at hinagpis sa dalaga nang muli niyang makita at makausap si Gerald kanina. Hindi na namalayan ni Sofia kung gaano siya katagal na nakalupaypay sa sahig at umiiyak. Nagulat na lamang siya nang biglang may pumasok sa kusina at diretsyong naglakad palapit sa kanya. Sofia, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Gio. Mabilis na napatunghay ang dalaga nang marinig ang pamilyar na boses ni Gio. Gio? Bakit nandito ka? Tinawagan ako ni Kate at sinabi niya sa akin na may nangyari. Gabi na at magsasarado ng restaurant mo, pero nandito ka pa rin at umiiyak. Napaupo si Gio sa tabi ng dalaga. Hinapit niya ang ulo nito para isandal sa balikat niya. Gusto mo bang pag-usapan na nangyari? O gusto mo lang ng katahimikan? Sabihin mo sa akin. Kung ano ang gusto mo, yun ang gagawin natin. Sapat na sa akin na nandito ka sa tabi ko ngayon. Muli na namang naglandas ang mga luha ni Sofia. Salamat, Gio ha. Salamat. Nandito lang ako lagi para sa'yo, okay? Ilang minuto pang umiyak ang dalaga habang nananatili sila sa kanilang posisyon. Nang tumigil sa pag-iyak si Sofia ay nauna na siyang tumayo pagkatapos ay saka siya humarap sa binata. Nagtataka namang tumitig si Gio sa dalaga habang hinihintay itong magsalita. Umuwi na tayo. May pasok ka pa sa kumpanya bukas. Kailangan ko na rin magpahinga. O sige, ihatid na kita sa bahay mo. Hindi na. Sasabay na lang ako kay Kate. Kailangan mo na rin makauwi sa bahay niyo para makapagpahinga ka na rin. Hindi, ayos lang Sofia. Gusto kong masigurado makauwi ka ng ligtas. Napangiti ang dalaga. Okay, mapilit ka eh. Bahagya siyang natawa. Tutulungan ko lang muna si Kate sa paglilinis ha. Sige, tutulong na rin ako para mas mapabilis. Pilit winaksi ni Sofia sa kanyang isipan ng naging sagutan nila ni Gerald kanina. Hindi yun naging madali para sa kanya, ngunit kahit papano ay nakatulong ang paglilinis niya, pati na rin ang presensya ni Gio para maiwasan niyang maisip ang mga yon. Nang matapos sila ay agad rin namang silang umuwi. Tahimik lamang ang dalaga sa biyahe habang si Gio naman ay nakatuon lamang ang atensyon sa pagmamaneho. Salamat sa paghatid, Gio. Nakangiting sambit ni Sofia nang huminto ang kotse. See you tomorrow, Sofia. See you tomorrow din. Bumaba na ng kotse ang dalaga at agad na naglakad palapit sa bahay niya. Bigla naman siyang natigilan nang may humawak sa bewang niya. Nagulat na lamang siya nang makitang humabol pala sa kanya si Gio. At kasunod noon ay ang tanong na isa-isang pumasok sa kanyang isipan. Gio? Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ng dalaga. Saglit lang, Sofia. Kahit saglit na yakap lang. Ha? Bakit? Para saan? Alam ko mabigat ang nadamdam mo ngayon. Gusto ko lang malaman mo at may paramdam sa'yo na nandito ako para masandalan mo. Alam ko naman yun. At nagpapasalamat ako ron. Good. Bumitaw na sa pagkakayakap si Gio. Marahan siyang naglakad papunta sa harapan ng dalaga. Gusto ko din malaman mo na gusto kita, Sofia. Gustong gusto kita. Walang biro at hindi ito pagpapanggap. Anong ibig mong sabihin? I like you. No. Umiling ang binata. Sa tingin ko, mahal na kita. Nanlaki ang mga mata ni Sofia dahil sa kanyang narinig.
Mamahal mo ko? Oo, kaya pabor sa akin ang pagpapanggap na ginagawa natin. Dahil mahal naman talaga kita noon pa. Kaya ako pumayag sa kasunduan natin. Bakit? Bakit mo to ginagawa para sa akin, Gio? Alam mo bang, kapag mahal mo raw ang isang tao, ay handa kang gawin lahat para sa taong to. Ngumiti ang binata. Siguro ginagawa ko to dahil mahal kita. Dahil ayoko na makita ka nasasaktan ka ng dahil sa ginagawa ng kapatid ko. Gusto ko iparamdam sa iyo ang tunay na saya. Bakit sinasabi mo lahat to sa akin ngayon? Bahagyang natawa si Gio. Hindi ko rin alam. Natatakot ata ako. Natatakot? Saan naman? Natatakot ako na baka ma-realize mo na si Gerald pa rin palang gusto mo. Na hanggang ngayon, siya pa rin palang mahal mo at maisipan mong makipagbalikan sa kanya. Hinawakan ni Sofia ang magkabilang pisngi ng binata. Hindi mangyayari yon. Hindi na mangyayari yon, okay? Wala na akong balak na makipagbalikan sa kanya. Huminga siya ng malalim at saka napatitig sa mga mata ni Gio. Ikaw na kasi ang gusto ko. Sa tingin ko nga, mahal na rin ata kita. Hindi na itago ng binata ang kanyang pagkagulat. Hindi niya lubos akalain na maririnig niya ang mga katagang yon mula kay Sofia. Halos lumundag sa tuwang puso niya ng mga sandaling yon at ramdam niya ang pagbilis ng tibok na to. Nagbibiro ka ba, Sofia? Baka naman sinasabi mo lang yan para hindi ako umayaw sa pagpapanggap natin, ha? Hindi. Seryoso ako, okay? Talaga? Tumango-tango ang dalaga ngunit natigilan siya nang bigla siyang halikan ni Gio sa kanyang noo. Doon ay nakaramdam ng kilig si Sofia at pati ang puso niya ay halos hindi maikalma ang sarili dahil sa bilis ng tibok nito. Ibig bang sabihin nito, lumawak ang ngiti sa labi ng binata. Hindi na natin kailangang magpanggap. Oo, totoo na sa pagkakataong ito, Gio. Yes, sa wakas. Kulang na lang ay magtatatalon sa tuwa ang binata dahil sa narinig niya. Ang tagal kong umaasa na dumating ang araw na to. Hindi ko lubos akalain na mangyayari to eh. Thank you, Sofia. Thank you talaga. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala yun, okay? Pangako, gagawin ko pa rin ang lahat para maging masaya ka sa piling ko at para tuluyan mo nang malimot ang ginawa ng kapatid ko. Napangiti si Sofia. I love you, Gio. I love you too. Muli na namang hinalikan ng binata si Sofia sa noo. Magsasalita pa sana ito, ngunit bigla na lamang may kumalabog sa likod ng kotse niya, kaya naman doon natuon ang tingin nilang dalawa. Dali-dali silang lumapit dito para tingnan kung ano ang nangyari. Gerald, anong ginagawa mo rito? Lasing ka ba? Hindi makapaniwalang bulalas ni Sofia. Kahit nahihirapan ay pinilit ng lalaki ang tumayo. Kuya Gio, bakit naman nandito ka sa bahay ni Sofia? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bakit nagpunta ka rito? At lasing ka pa talaga? Guguluhin mo na naman ba si Sofia? Kailangan ko siyang makausap. Siya lang, hindi ikaw. Wala na kayong dapat pag-usapan, Gerald. Masaya na kaming dalawa at mahal namin ang isa't isa. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Tigilan mo na si Sofia at tigilan mo na rin ang kahibangan mo. Saglit na natigilan ng lalaki. Nagulat dahil sa kanyang narinig. Mahal? Kayo? Mahal niyong isa't isa? Bigla siyang humagalpak ng tawa. Ginagamit ka lang naman ng babaeng yan para makaganti sa akin eh. Gusto lang akong pagselosin yan at ipamukha sa akin na masaya siya. Kahit wala na ako. Di mo pa ba yung napapansin, kuya? Matalino ka naman ah. Alam mo ang sinasabi ko. Wala kang karapatang sabihin si Sofia ng ganyan. Galit na sinugod ni Gio ang kapatid niya. At bago pa siya mapigilan ng dalagay na suntok na niya si Gerald. Sinaktan mo na nga yung tao? Pagsasalita mo pa ng ganyan? Anong klaseng lalaki ka? Napahawak sa panga si Gerald. Dumura pa siya dahil pumutok ang labi niya. Bakit ba ang hilig mong makisawsaw sa gulo ng iba? Problema namin ni Sofia to. Kung ano nangyari sa amin noon, okay? Huwag ka nang magpumilit na makapasok pa sa eksena. Tarantado! Simula nung mag-date kaming dalawa, ang problema niya ay naging problema ko na rin. Muli na namang inambahan ni Gio nang suntok ang kapatid niya. Huwag mo kong itulad sa'yo na wala kang pakialam sa kung anong mararamdaman ni Sofia.
Iba ako, Gerald. Ibang-iba ako kumpara sa'yo. Gio, tama na. Huwag mo na siyang patulan dahil lasing siya eh. Ganun na lang ba yun, Sofia? Itatapon na lang natin ang pinagsamahan natin dahil sa isang pagkakamali na gawa ko. Hindi mo na ako pwedeng patawarin at bigyan pa ng isang pagkakataon. Excuse me? Bakit parang kasalanan ko pa kung bakit tayo umabot dito? Ikaw tong nagloko ah. Ikaw tong nanakit. Tapos ngayon palalabasin mo na obligasyon kong patawarin ka at bigyan ka ng isa pang pagkakataon para maisalbang relasyon natin? Pasensya ka na, Gerald ah. Ang akala ko'y kilala mo na ako ng lubusan. Ang akala ko'y alam mo na hindi ako basta-basta magpapatawad lalo na kung grabe ang kasalanan na nagawa sa akin. Ginago mo ko eh. Niloko at sinaktan. What makes you think na mapapatawad kita at mabibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon? Pwede naman ako magbago ah. Sofia, lahat ng tao may karapatang magbago. Mahal naman kita eh. Mahal na mahal. Nagkamali lang talaga ako. Hindi mo ako magagawang saktan kung talagang mahal mo ako. Mas pinili mong magpadala sa panandali ang saya na nakita mo kay Princess. Besides, pinamukha mo sa akin na mas concerned ka pa kay Princess kaysa sa akin. Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Umalis ka na, Gerald. She's mine. Sofia is mine now. Singhal ni Gio. Hindi ako alis hanggang di ko nababawi si Sofia. Di mo na siya mababawi pa, Gerald. Dahil di ako papayag na mapunta ulit siya sa'yo. Sinayang mo ang pagmamahal niya. Ngayon ako na ang mahal ni Sofia at sisiguraduhin kong pahahalagahan ko yon. Hindi katulad ng ginawa mo. Hindi totoo yan. Ako pa rin ang mahal ni Sofia. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, kuya. Totoo ang sinasabi niya, Gerald. Mahal ko na si Gio. At mahal niya rin ako. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Gerald matapos marinig ang mga katagang binitawan ng dalaga. Nang mga sandaling yon ay magkahalong sakit, pagsisisi at pagdadalamhati ang nararamdaman niya. Nang mga oras na yon ay saka pa lamang niya tuluyang naunawaan na wala na sa kanya ang babaeng minsan niyang minahal. Na tuluyan nang natapos ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Sofia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Gerald. Hindi na ako babalik sa'yo. Napabuntong hininga ang dalaga. Tapos na tayo at hindi na natin maibabalik ang dating meron tayo. Kalimutan na lang natin yon. Pati na rin ang mga nangyari, okay? Bakit? Bakit si Kuya Gio pa? Dahil sa kanya ko nakita yung tunay na saya na hindi mo naparamdam sa akin noon. Pinahalaga niya ako. Bilang ako. Ginawa niya ang lahat para mapangiti ako. Tinulungan niya akong makalimutan ang ginawa mo sa akin, Gerald. Siya ang nasa tabi ko noong mga panahong durog na durog ako dahil sa iyo. Umago sa mga luha ni Sofia, dahilan para agad siyang alalayan ni Gio. Itigil na natin to, Gerald. Wala nang mangyayari pa sa atin dahil tapos na talaga tayo. Kung ano man ang namamagitan sa atin, tapos na. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin, please. Napatitig si Gerald sa dalaga. Mahal mo ba talaga si Kuya? Oo, mahal na mahal. Napabaling ang tingin ng lalaki sa kanyang kapatid. Ikaw, Kuya. Mahal mo ba talaga si Sofia? Alam mong mahal ko siya noon pa man. Sinabi ko na sa'yo. Gagawin ko lahat para mapasakin siya at mapasaya siya. Ngayon nangyari na yon, ay patuloy ko pa rin ipaparamdam sa kanya ang pagmamahal na dapat ay nararanasan niya. Pinahid ni Gerald ang mga luha sa kanyang pisngi. Kahit papano'y nabawasan ng epekto ng alak sa kanyang sistema. Nagagawa na niyang mag-isip ng maayos, dahilan para maikalma na rin niya ang kanyang sarili. I'm sorry, Sofia. Sa nagawa ko sa iyo noon at sa panggugulo ko sa iyo. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin. Alam kong kasalanan ko kung bakit tayo nagkahiwalay. Pero, yung hindi ko matanggap yung nangyari. I'm really sorry. Mukhang ang masaya ka na sa piling ng kuya ko. Nakikita ko naman yun sa mga mata mo. Mag-focus na lang tayo sa mga sarili natin, Gerald. Ngumiti ang lalaki ngunit hindi na siya nagsalita. Agad siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Napayakap na lang si Sofia kay Gio. Kahit papano nabawasan ang bigat na nararamdaman niya. It's okay, Sofia. Ilabas mo lang lahat ng damdamin mo. Nandito lang ako. Di ako aalis sa tabi mo. Thank you, Gio. Thank you for everything. Ilang minuto ring umiyak ang dalaga bago ito kumalma at kusang tumigil. Napagdesisyon na nilang pumasok sa bahay ni Sofia
para saglit na magpahinga. Nanatili naman si Gio para samahan siya at masigurado na magiging maayos na ang kalagayan nito. Hinintay pa ng binata na makatulog si Sofia bago niya naisipang umuwi na sa kanyang bahay. Masyado nang maraming nangyari ng gabing yun, kung kaya't bagsak na agad ang katawan ni Gio nang mahiga siya sa kama. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay walang iba kundi si Sofia hanggang sa makatulog siya. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting naging tahimik ang buhay ni Sofia. Naging abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang restaurant at laking pasasalamat naman niya dahil mas lalo pang dumami ang customers nila. Ma'am Sofia, ang lawak naman ng ngiti niyo. Si Sir Gio ay kanina pang naghihintay sa labas. Mapang-asar na sambit ni Kate. Ha? Kanina pa? Ba't di mo sinabi agad? Natawa ang babae. Ma'am, pangatlong beses ko na po itong sinabi sa inyo. Hindi po ata kayo nakikinig. Ganun ba? O siya, sige. Ikaw na munang bahala rito sa restaurant, ha? Sige po, ma'am. Mag-enjoy po kayo. Halos tumakbo na si Sofia palabas ng kanyang restaurant. Kalalabas pa lamang niya sa pintuan ay bumungad na agad ang kanyang nobyo sa di kalayuan. Nakapark lang din ang kotse ni Gio sa tapat ng restaurant. Ang bilis mo naman. Balita ko, pinagpapantasyan mo pa ako sa loob. Natatawang sambit ni Gio nang makalapit sa kanyang nobya. Ha? Anong pinagpapantasyahan ka dyan? Sabi ni Kate, nakatulala ka raw. Nakangiti pa. Eh di pinagpapantasyan mo nga ako nun. Hala, kapag nakatulala at nakangiti, pinagpapantasyahan ka na agad. Hindi po pwedeng may naalala lang na masaya. Natawa ang binata. O sige darling, sabi mo yan eh. Maniniwala naman ako sa'yo. Ewan ko sa'yo. Hinampas ni Sofia ang braso ng kanyang nobyo. Tara na, baka mas lalo pa tayong gabihin sa biyahe natin eh. Alam kong excited ka na sa pupuntahan natin. Pero di mo naman kailangan magmadali. Besides, ilang oras din naman tayong nasa eroplano eh. Maaga pa rin naman. May oras pa tayo. Binuksan ni Gio ang pinto ng kanyang kotse. Naiintindihan ko naman na sabik na sabik ka makasama ako. Pero huwag mo naman sana ipalata masyado. Kinikilig kasi ako eh. Whatever, Gio. Ang dami mo namang sinasabi. Pwede bang sumakay na lang tayo at umalis na? Sofia, sandali. Malakas na sigaw ng isang lalaki mula sa malayo. Sabay na napatingin ang magkasintahan sa direksyon na pinanggagalingan ng sigaw. Pareho silang nagulat nang makitang si Gerald ang tumatakbo palapit sa pwesto nila. Matapos yung gabing nagkasagutan sila ng lalaki, ngayon na lamang ulit sila nagkita. Hindi rin kasi umuwi si Gerald sa bahay nila matapos mangyari yun, kaya hindi rin nag-cruise ang landas nila ni Gio. Gerald? Bakit? May kailangan ka ba? Nag-aalinlangang tanong ni Sofia. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit saglit lang. Tungkol saan ba? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Sa lahat ng pinagsamahan natin noon. Ngumiti ang lalaki. Gusto ko rin ulit humingi ng tawad dahil sa nagawa ko. Di ako mapapagod na humingi ng tawad sa'yo. Okay na yun, Gerald. Kalimutan na natin yun. At magpatuloy na tayo sa mga buhay natin. Tama si Sofia, Gerald. Nangyari na yun lahat. Di na natin mababago yun. Singit na sabi naman ni Gio. Masaya ako ngayon dahil humarap ka na ulit sa amin. Di mo naman kailangang umiwas. Lalo na sa akin. Hindi naman ako umiiwas, kuya. May inasikaso lang din ako. Hayaan mo na kung anong nangyari nun, Gerald. Napatawad na kita. Kaya naman wala na lang yun sa akin. Masaya na ako dahil kasama ko si Gio. Napangiti ang lalaki. Masaya ako para sa'yo. Kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na magkakatuluyan kayong dalawa. Masaya ako para sa inyo. Salamat, Gerald. Lumapit si Gio sa kanyang kapatid pagkatapos ay bahagyang tinapik ang balikat nito. Ano ba itong pinagkakabalan mo? At di ka umuwi sa bahay? Napakamot sa batok ang lalaki. Si Princess kasi. Buntis. Ako raw ang ama. Ano? Buntis siya? Gulat na bulalas ni Sofia. Kailan pa? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Nahiya kasi ako. Nahiya kami magpakita sa inyo. Kaya hindi rin namin magawa ipaalam sa inyo. Pero 3 linggo na siyang buntis. Congrats bro. Magiging tatay ka na. Oh, siguraduhin mo na magiging maayos ka na. Magkakaroon ka na ng anak. Responsibilidad yan na hindi pwedeng takbuhan at idaan sa panloloko. Alam ko naman yung kuya. Huwag ka na mag-alala. Masaya na rin naman ako dahil magkakaanak na kami.
Masaya ako para sa'yo, Gerald. Mabuti naman at kayo pa ring dalawang nagkatuluyan. Oo nga eh. Ang akala ko, tuluyan na rin kami magkakalabuan. Oh, siya. Alis na kami. Umuwi ka na sa bahay, Gerald. Sige kuya, salamat sa inyo. Mag-iingat kayo sa lakad niyo. Ikaw rin, Gerald. Salamat din sa'yo. Ngumiti pa si Sofia bago siya tuluyang sumakay sa kotse ng kanyang nobyo. Nang makasakay na rin naman sa kotse si Gio, ay agad siyang nagsimula sa pagmamaneho. Nang mga sandaling yon ay tuluyan na silang nagkaroon ng katahimikan, lalong-lalo na si Sofia. Matagal na rin naman niyang napatawad si Gerald, pero dahil hindi ito nagpapakita sa kanila, ay hindi agad sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. My gosh, magkakaanak na talaga sila. Hindi ako makapaniwala. Wala sa sariling bulong ni Sofia. Tayo kaya? Kailan kaya tayo magkakaanak? Aba naman, Gio, kumalma ka muna ha. Hindi pa nga tayo na ikakasal eh. Anak na agad ang iniisip mo. Natawa ang binata. Bakit si Gerald? Di pa naman sila kasal, pero magkakaanak na sila. Ah, gusto mo pa talagang gumaya sa kanila? Suntukin kaya kita. Baka sakaling matauhan ka. Nagbibiro lang naman ako, darling. Mananakit ka naman agad. Hindi kasi maganda ang biro mo. Oo na po. Nagpatuloy naman sa pag-aasara ng magkasintahan sa buong biyahe nila papunta sa airport. Nakaplano na itong bakasyon nilang ito. Silang dalawa naman, hindi na sila makapaghintay na makapunta sa destinasyon nila. Laking pasasalamat na lang din ni na Sofia at Gio dahil bago sila umalis ay nakakausap nila si Gerald. Nagkaroon na sila ng closure sa kung anumang gulo at away ang nangyari sa pagitan nila noon. Halos 1 linggo na sa Japan si Sofia at si Gio. Huling araw nila ngayon, kaya naman sinusulit na nilang pananatili nila rito. Iba't ibang lugar na rin ang napuntahan nila at talaga namang makikita ang labis na tuwa sa kanila. Mabuti naman nakapunta tayo rito ng summer. Parang hindi ko yata kakayanin ang lumig dito kapag winter tayo pumunta. Natatawang sambit ni Sofia habang nakahawak sa braso ng kanyang nobyo. Thank you for bringing me here, darling. Wala yun, okay? Alam mo namang gagawin ko lahat para mapasaya ka. Talaga? O sige nga, kainin mo ngayong dahon na yun. Tinuro ng dalagang tinutukoy niya pagkatapos ay saka siya tumawa. Kapag nagawa mong kainin yon, bibigyan kita ng reward. Sige, pero ang gusto kong reward ay 3 anak agad. Agad na lumayo si Sofia sa binata at hinampas ang dibdib nito. Grabe ka naman, 3 anak? Baka pwedeng singsing muna. Sing-sing? Oo, Gio, singsing para sa kasal. Ibig mo bang sabihin ay ito? Inilabas ng binata ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay saka siya, marahang lumuhod. Nanlaki ang mga mata ni Sofia dahil sa labis na pagkagulat, lalo na nang makita niyang singsing na nasa loob ng kahon. Mabilis na nanggilid ang mga luha niya at bago pa niya namalayan ay umaagos na ang mga ito. Ikaw ang nag-iisang babaeng nagbigay ng kulay sa buhay ko. Sofia, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung hindi ikaw ang naging girlfriend ko. Salamat sa pagmamahal, pag-aalaga at pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Hanggang ngayon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon para magkalapit sa isa't isa. Tingnan mo naman tayo ngayon. Malapit ng ikasal. Natawa si Gio habang nakatitig sa kanyang nobya. Sofia, will you marry me? Halos sumisinghot na ang dalaga dahil sa hindi maipaliwanag na emosyong nararamdaman niya. Sunod-sunod siyang tumango. Yes, I will marry you, Gio. Malawak ang naging ngiti ng lalaki. Agad siyang tumayo para isuot sa daliri ni Sofia ang singsing. Mahigpit na yakap ang iginawad niya sa kanyang nobya na agad naman itong sinuklian. Walang kapantay na saya ang nararamdaman nilang dalawa ng mga sandaling yon. Kumpletong-kumpleto na at sulit ng bakasyon nila dahil pagbalik nila sa Pilipinas, engaged na sila. Mahal na mahal kita, Sofia. Malambing na sambit ni Gio. Mahal na mahal din kita. Napuno ng mas masasaya at hindi malilimutang mga alaala ang natitirang oras ng pananatili ng magkasintahan sa Japan. Pagkarating nila sa Pilipinas, ay agad silang nag-asikaso para sa kanilang kasal. Wala pang ang 1 linggo ang kanilang naging paghahanda, ay naikasal din silang dalawa agad. At di nagtagal, ay biniyayaan ng anak.
na siyang kumumpleto at bumuo sa kanilang pamilya. Tunay ngang may sariling paraan ang tadhana at ang pag-ibig para pagtagpuin at paglapitin ang dalawang pusong nakatakda para sa isa't isa. Katulad ni Sofia, sa kabila ng ilang taon nilang relasyon ni Gerald, ay nagkaroon pa rin yun ng wakas. Yun na palang paraan ng tadhana para mapadpad siya sa piling ni Gio na di kalaunan ay nakatuluyan niya at naging asawa. Ang pag-iibigan nilang dalawa ay isang patunay na hindi lahat ng breakup ay nangyayari para masaktan at mahirapan ng isang tao. Yun ay paraan lamang ng tadhana para ialis ka sa maling tao at para mahanap mo ang nakatadhana para sa'yo. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Sofia at ni Gio. Quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Happy listening to our avid listeners Richel Sonyo from Makati City, Chrissy Nakamura from Soka, Saitama, Japan, Mary Toring from Minnesota, USA, Jessie Fesuto OFW from Kuwait, Roslyn Guzon from Kuwait, Maria Agustilo from Kuwait, Jerlyn Rolona from Riyadh, Zenaida Bonajos from Carmen, Bohol, Philippines, Miss Arlene Alcalde from Jeddah, Kitty G. Seho from Hong Kong, other avid listeners Rahima Jamlana, Agnes Caponpon, Rowena Estanio, Feby Sandab, Momina Ibrahim, Tanya Lozada Sabilita, JV Amparado, Mary Valenzuela, Irish Moya, and Romana Gorospe. Muli po, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. Naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.